Kung paghihigpitan na sa susunod na linggo ang mga kolorum na Grab at Uber unit, ang Department of Transportation hindi raw ipinatitigil ang application ng mga prangkisa nito. Taliwas ito sa pahayag ng LTFRB. Balita hatid ni Dado Tingkungko. Hugas kamay ang LTFRB sa pagkontra ng marami sa plano nilang manghuli ng mga kolorum na Transport Network Vehicle Service tulad ng Grab at Uber simula July 26. Sabi ng Uber na nagbayad na ng 5 milyong pisong multa, gusto naman ng mga partner nilang maging legal. Pero hindi raw inaksyonan ng mga application nila sa prangkisa. Sabi ng LTFRB, hindi raw nila kasalanan. We are apologetic about the applicant. Purely, the mess started with the TNCs on the way they process it. Ang issue kasi dyan, the demand. Sinasabi na there is demand. So, dahil may demand, papatakbo ka kahit kolorum. Ganun ba dapat? Tama ba yun? What they have not been telling the TNCs, their supposedly partners, peer partners, is that kukuha pa sila ng prangkisa dito. Yan ang hindi nila sinasabi. Yun ang klaro doon. Kasi kung alam nilang kukuha pa sila ng prangkisa, then they should not have uploaded that in their system in the first place. Kinwestiyon pa nga ni LTFRB board member Eileen Lisada ang nasaksihan daw niyang patuloy na pagbibigay ng accreditation ng Uber sa mga bago nitong driver, hindi tulad ng Grab na tumigil na raw. So I went to Uber. When I entered Uber, it was business as usual. I went around, I interviewed drivers, I interviewed partners. Maraming tao, masyadong active yung lugar compared to Grab. And so I was really disappointed. Ang problema, mismong si Transportation Secretary Artugade ang humikayat ngayon sa mga namamasada ng Uber at Grab na mag-apply ng prangkisa. Hindi naman namin itinitigil yan eh. And ang sinasabi lang namin, pakisunod na lang yung proseso. They should make effort to apply. Nasa ilalim ng Department of Transportation ng LTFRB na patuloy na iginigiit na may moratorium pa. July 21, 2016, sinuspindi ang pagbibigay ng prangkisa sa mga TNVS. Hindi namin iniipit yan. Kasi hindi ibig sabihin na at the first instance na hindi mag-appear, dismiss agad. No. Meron pang resetting yan. Isa o dalawang resetting for another hearing. Talagang we're stretching the accommodation to the operators. Sa July 26, may 15,000 pang unit ng Uber at Grab ang pwedeng bumiyahe, kabilang mga may prangkisa o provisional authority, pending LTFRB application at pending motion for reconsideration. Lalabas na mababawasan ng mahigit 40,000 na Grab o Uber units. 3 sa bawat 4 na units na bumibiyahe ngayon ang mawawala. Ano ang mga epekto? Posibleng mawala sa mga kalsada mga TNVS, pero pwede rin hindi kung ginagamit pa rin sila ng mga may-ari. Kung kulang ang mga Uber o Grab unit, nakadisenyo ang kanilang app na maningil ng mas malaki sa mga rider. Yung mga dati ng commuter, pwedeng bumalik sa taxi, MRT, bus at jeep. Kung siksika na ngayon, pwede pang lumalayan. Yung mga hindi sanay sa commute at nagdadala ng sasakyan ng wala pang Uber, posibleng maglabas ulit ng sasakyan na dadagdag sa traffic volume. Isa pang epekto, ang kawalan ng kabuhayan ng mga nangutang pa naman para sa sasakyang ibibiyahe sa Uber at Grab. Pay their amortization, give them an amount that is respectable and decent for them to have a living. Target daw ng LTFRB na maplansya ang lahat ng gusot bago ang July 26. Sinisika pa namin kunan ng pahayag ang Grab, bagaman dati na nitong sinabi na hindi nila pababayaan ng kanilang partner drivers. Dano Tingkongko, GMA News.